Heto na naman po tayo sa isa na namang mainit na balita dito sa mundo ng crypto. At ang pinakatanong natin ngayon ay ayan na naman si Pi Network na umaatake. Yan, umaatake na naman po siya. At yan, magtutuloy-tuloy ba ang kanyang pagtaas? Kung isa ka po sa matagal ng supporter ni Pi Network o kaya ay bago pa lamang dito sa mundo ng crypto, siguradong ramdam mo ang hype na dala ng biglaang pagtaas ni Pi. Pagkatapos po ng matagal na pagtulog ni Pi, bigla po siyang bumangon at nag-surge ng halos 16% sa loob ng isang araw. Pero teka, hanggang kailan po ang pagtaas na ito? Hype lamang ba ito o simula na ng totoong pag-akyat ni Pi? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ba ang nangyayari kay Pi Network nitong linggong ito. Sa loob po ng 7 weeks or 7 linggo, parang natulog po itong si Pi. Halos wala siyang galaw. Nakulong siya sa tinatawag na consolidation phase. Ibig pong sabihin ay wala po siyang klarong direksyon. Pababa ng pababa ang kanyang presyo na kung saan ay parang wala siyang pag-asa. Pero ngayon ay boom, sumabog po siya. Bigla po siyang umatake, paangat. Umakyat siya ng 16% sa presyo galing sa low or mababang presyo na 0.47 papunta sa weekly high na presyong 0.62. At ano po ang dahilan? Ayan, si Pi po kasi ay tuluyang nakawala sa tinatawag na descending wedge pattern. Ayan, nakikita po natin dito sa chart ang descending wedge pattern. Ayan, at base po sa latest candlestick nito ay ayan, siya po ay tumagos sa upper portion ng ating descending wedge pattern dito. Yan, sa mga hindi po nakakalam ay ang chart pattern na ito ay parang triangle na pababa ng pababa ang presyo hanggang sa tuluyan na lang itong sumabog pataas. Kaya ang breakout na ito ay senyales na pagod na ang mga sellers at balik control na ang mga buyers. Ngayon ay sa mga bago pa lamang dito ay ano naman po ang ibig sabihin ng breakout na ito ni Pi. Ayan, ay ang breakout ay parang pagsabog ng pressure. Habang tumatagal ang consolidation o sideways na galaw ng presyo, parang naiipon po ang enerhiya. Kapag naabot na ang resistance or pinakasiling ng pattern, pwede itong sumabog pataas gaya ng nangyari kay Pi ngayon. Base po sa analysis, ang taas ng wedge pattern ay base sa pagitan ng presyo mula May 17, ayan, low na 0.66 at May 21 na high na 0.86. Kapag in-apply mo ito sa kasalukuyang galaw, posibleng tumaas pa si Pi ng 30% na magdadala sa kanya sa target price na nasa 0.78. Dagdag pa dyan, meron din tayong nakitang rounding bottom pattern sa 4-hour chart ni Pi. Ayan po, yung rounding bottom pattern dito. Ibig pong sabihin ulit nito ay may malakas na bullish momentum. At ayon po sa taas ng pattern, posibleng umakyat pa ng karagdagang 28% ang presyo. Ngayon ay dito naman po tayo sa mga technical signals na dapat po nating bantayan. Sa ngayon ay puro bullish po ang mga sinyales. Yan po ulit, ang breakout sa descending wedge pattern dito. Malinaw po na sinyalis yan ng trend reversal. Pangalawa ay ang rounding bottom pattern. Yan dito na nagpapakita ng malakas na suporta mula sa mga buyers. At ang pangatlo ay ang volume increase. Yan, dumarami po ang bumibili at sinyalis po yan ng kumpiyansa or confidence. At ang pang-apat ay ang resistance test. Kung masira pa ang susunod na resistance or mabasag ang nakaabang na resistance, lalo pang lalakas itong si Pi. Kaya kung mapapanatili po ni Pi ang kanyang lakas, posibleng abutin niya ang tinatawag na psychological level na presyong $1. At kapag nangyari yan, mas marami pang tao ang mapapatingin kay Pi. Kaya
Ito po yung sunod na pinakatanong natin dito. Magtutuloy-tuloy ba ang rally ni Pi? Maraming bagay ang nakasalalay po dito. Una, kung magpapatuloy po ang suporta mula sa mga long-term holders or hodlers. Pangalawa, kung hindi po siya maaapektuhan ng mabilisang profit taking or pagbebenta ng mga short-term traders. At pangatlo, kung ang development ng mainnet ni Pi ay magkakaroon na rin ng solid updates or announcements. Hanggat wala pang official listing si Pi sa mga major exchanges ay medyo delikado pa rin ang bawat rally niya. Ayan. Pero ngayon, ang momentum ay nasa panig ng mga bulls. Kung hindi po ito maputol ng biglaang negative news o mass dumping, mataas ang posibilidad na umakyat palalo itong si Pi. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni Pi Network? Para po sa atin na matagal nang naniniwala kay Pi, isa po itong malaking pag-asa. Marami sa atin ang nagmina ng Pi gamit lamang ang ating cellphone. At ngayon ay unti-unti nang nakikita ang bunga ng pagtsatsaga. Pero tandaan natin, wala pa sa mga major exchange itong si Pi. Ang presyong ito ay kadalasang galing po sa future-based trading. Ibig sabihin ay posibleng hindi pa ito ganap na real market price. Kaya kung isa ka pong Pinoy trader, magandang pagmasdan muna ang galaw ni Pi sa mga susunod na araw. Bantayan ang volume, ang mga official announcements at ang reaksyon ng community. At kung isa ka namang investor na matagal ng may Pi coin holdings or nagko-hold ng Pi, maaring panahon na para mag-decide kung itutuloy mo pa bang mag-hodl or magbebenta ka na kung sakaling mailista ito officially. At ayan, ngayon ay bilang panghuli, ay pag-usapan na po natin kung ano po ang masasabi ko tungkol dito. Para sa akin, ang biglaang pagtaas ni Pi ay isang reminder po sa crypto na kahit matagal ng tahimik ang isang coin, may posibilidad po pa rin itong bumangon. Pero hindi po sapat ang hype lamang. Kailangan po natin ng transparency sa development ng kanilang ecosystem. Ang Pi Network ay isa po sa mga pinaka-hype na mobile crypto projects. Pero hanggang ngayon, wala pa ring official listing. At kung kulang pa rin sa malinaw na roadmap kung kailan ito magiging full-fledged coin sa blockchain space. Kaya para po sa mga Pinoy na umaasa kay Pi, magandang maging excited pero manatiling maingat. Ang crypto po ay isang laro ng timing, tiyaga at saka tamang impormasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.